Coach Jal. Yan. So, bago tayo mag-start sa aking topic, yan, share mo na. Okay po yung audio, no? Tsaka yung PowerPoint. So, bago po ako mag-share ng topic, mag-share po muna ako ng maikling story about product results sa pag-take na almost 6 years na po na tinatake ko ang Herbalife Nutrition. So, ako po si Coach Rio. Ang background ko po, ako po ay isang dentista. And ginamit ko nung una ang Herbalife Nutrition nasa sports nutrition kasi noong mga time na nasa 40 ako, sobrang active ako, lalo na sa mga outdoor activity. And malaki yung naitulong sa akin ng product na to, bukod dun sa energy, na correct din po yung aking mga sa health, so lalo na sa aking digestive system. Yan, so naging regular po ang aking bowel movement. And yan po, 6 years ko na, almost 6 years ko na siyang tinitake. And ngayon po na ako po ay 47 years old na po. Ginagamit ko na siya for healthy aging, flexibility, and mobility. So, yun pong nagustuhan ko sa Herbalife Nutrition as a wellness coach and as a dentist po. So, hindi po nalilimitahan yung ating kakayahan, no, kung paano tayo mag-share ng information, lalo na sa wellness. So, nakakapag-share po tayo bukod doon sa oral health, sa mga pasyente, kung hindi doon sa overall wellness ng isang tao. Yan. So, magandang magandang kaugalian na hindi nalilimit yung ating kaalaman sa profession lang natin. So nagkakaroon din tayo ng concern sa ibang tao. And yan, kaya po nagustuhan ko po ang Herbalife Nutrition. Yan. So proceed na po tayo sa ating topic. Yan. So ang ating topic today ay galing po sa isang uh, specialist. Yan, si Dr. David Heber. So siya po ay isang chairman of Herbalife Nutrition Institute, leads Nutrition Education and Research Initiative globally, expert in obesity and nutrition. So makikita niyo po siya, meron po siyang Facebook page, yan na nakasulat sa aking screen, and meron din po siyang Instagram. At ito pong topic na to ay naging featured niya sa Instagram account niya. So ang topic natin for today is all about understanding brain health. Yan, ito po yung number 12 na topic about brain health, at yan po yung the brain affects wellness. So, itong the brain affects wellness, at ang pag-uusapan po natin dito, yung connection ng brain natin sa ating digestive tract o yung ating sistema para sa pagtunaw ng mga kinakain. So, ano nga ba yung pwede nating madaanan na topic for today, no? So, nagbigay ng 4 na key si Dr. David Heber, at ito yung yan po, yung relasyon ng ating tiyan papunta sa utak in terms of emotion. Yan, emotions, yung mga behavior, feelings, yan po. And yung epekto din, yung microbiome, sorry naman po sa spelling. So microbiome po yan, yung good and bad bacteria na nasa loob ng tiyan natin. Ano ba yung kinalaman yan sa ating utak? Yan. And yung nerve connection o yung nagbibigay ng signal mula sa tiyan papunta sa utak, at mula sa utak papunta sa ating tiyan. Yan. At ito pa po, yung biological clock natin. Yan, malaki ang epekto ng mga yan, yung mga keywords na yan na binanggit ni Dr. David Heber. So mag-uumpisa tayo sa emotions. Yan. Sabi ni Dr. David Heber, the gastrointestinal tract is sensitive to emotions such as anger, anxiety, sadness, and other feelings that can trigger symptoms in gut. Yan. Kung mapapansin nyo sa ating digestive system o sa ating tiyan, diyan po ginagawa lahat ng mga hormones. Diyan na po produce yung ating hormones. Kung bakit nagkakaroon tayo ng pabago-bagong pag-uugali or nararamdaman bago yan magbigay ng signal sa ating brain. Etong chart na to nagpapakita ng iba't ibang hormone sa katawan natin na pwede natin maramdaman within a day. Yan. So, kung mapapansin nyo, yung happiness at saka yung love halos magkaparehas. No? Tapos yung anger, tsaka yung
Yung envy, halos magkaparehas sila ng kulay. Yung surprise at saka tong shame, di ba? So, sa ngayon, pwede niyo pong i-type sa box, ano po ba yung kondisyon ng inyong emotion today? Ikaw ba ay nagagalit or nababagabag or ikaw po ba ay malungkot today? Yan. So okay lang po yan kung alin man dyan sa mga emotions na yan ang iyong pakiramdam today. Pero syempre, bibigyan kita ng idea or information, ano nga ba yung kinalaman yan sa ating brain health? So pagdating sa stress response, yan, kapag tayo ay nakakaramdam ng stress o anxiety, ang katawan ay naglalabas ng stress hormone. Yan. So, yung stress hormone na yon, yun yung maaaring magpabagal o magpabilis ng digestive uh, process ng pagda-digest sa digestive system. So, nagdudulot yon ng minsan na sintomas ng pananakit or kabag or diarrhea. Yan. So, pagdating naman sa muscle contraction, kapag depende pala yung muscle contraction ng bituka mo, depende pala sa emotion mo. So, ang stress at emotional na pagkabalisa ay maaaring mag-trigger ng sobrang contraction. So, kung ikaw ay balisa, so mas magre-resulta ito na nagkakaroon ka o nagkakaroon ka ng pakiramdam na abdominal pain or cramp sa tiyan. Yan. So, pagdating naman sa microbiome or yung mga good and bad bacteria sa ating tiyan, so ang kinalaman ng emotions dyan, ang stress at malalim na emotional na pagbabago ay maaaring makaapekto sa balance ng microbiome or ng bacteria. So nagkakaroon pala ng imbalance ng good and bad bacteria sa loob ng tiyan kapag meron kang problema sa emotion. Pagdating naman sa psychological impact, ang taong nakakaramdam ng sobrang stress o depression ay mas madalas makaranas ng gastrointestinal symptoms. Yan. Kaya kung madalas kang makaranas ng simptomas sa tiyan kapag emotional stress, maaring makatulong yung relaxation, yan, at deep breathing, yan, maaring makatulong sa'yo upang mabawasan yung epekto ng gastrointestinal na nararamdaman mong hindi maganda. So yung pinakamagandang example nito para sa 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 keyword ng emotions yan, kapag ikaw ay kinakabahan, halimbawa, nasa isang interview ka or for example, meron kang a-attended or meron kang isang presentation, no? Madali kang makaramdam ng pananakit ng tiyan dahil yun dun sa hormones na napoproduce sa loob ng tiyan kapag nai-stress ka. Yan. So, yan yung binigyang point ni Dr. David Heber. So, next naman is yung microbiome. Yan. So, second, the keyword is yung microbiome. So, the microbiome consisting of 14 trillion bacteria make a number of small chemicals that travel to the brain in response to the food you eat. Yan ang sabi ni Dr. David Heber. So, ano ba yung tinutukoy niya dito? Kasi po sa ating tiyan at connection niyan sa ating utak, kapag po kumakain tayo ng mabuting pagkain, for example, mga green food or mga healthy food, nagkakaroon po ng pag-produce ng enzyme na tinatawag na postbiotic. So yung postbiotic na yan, resulta ng connection ng tiyan sa ating utak. Yan. So kapag maganda yung kinakain natin, mas maganda yung magiging epekto sa katawan nito, lalo na sa pagpaproduce ng hormone sa katawan natin. So ang bituka at utak ay konektado sa pamamagitan ng vagus nerve, sabi nga daw po. So ang mga postbiotic ay nakakatulong sa pagpapanatili ng gut barrier. So yan po. And mapapansin nyo dito sa picture na to, di ba yung nasa taas yung emotion, sad or happy. Kapag po ang kinakain mo ay masusustansyang pagkain, nagkakaroon ng magandang connection ang ating brain at ang ating tiyan. Pero kapag ang kinain mo more on sobra-sobra,
sa kailangan ng katawan mo. Kasi minsan, di ba, masarap din naman kumain nito. Pero kapag ka sobrang dami na hindi naman kailangan ng katawan mo, kita mo yung emotions, hindi nagiging maganda yung epekto nito sa katawan natin. At bukod dyan, bukod sa ating emotions at sa ating mental health nagiging poor, nagkakaroon din tayo ng hindi magandang karamdaman sa katawan. So pwede ka maging sumobra ang iyong timbang or yung iyong body fat or dito ka sa green part ng picture na ikaw ay healthy and energetic. Yan. So yan yung puntos na binigay ni Dr. David Heber according sa second keyword na to. So next, sabi, 90% of the nerve connection between the gut and the brain go from the gut to the brain. So pabalik-balik lang pala yung connection. Pero sabi ni Dr. David Heber, mas maraming signals na binibigay ang tiyan papunta sa utak. Kasi 90% eh. Yan. So, pero mayroong connection ng tiyan at utak at ang utak natin sa pamamagitan ng nerve connections, no? So 90% 'yon. At ang mga signal na ito ay nagdadala ng impormasyon tungkol sa kondisyon ng ating tiyan. So malalaman ng utak natin kung puno na ba yung tiyan o hindi. Dahil sa malakas na connection ito, ang ating gut health ay direktang nakaka-impluwensya sa ating mental health at pangkahalatang pakiramdam. Kaya mahalaga ang pag-aalaga ng ating sistema ng pagtunaw upang masiguro rin na malusog ang ating kaisipan. So for example nito, no, kung may kinain kang hindi maganda sa tiyan, o for example, panis yung nakain mo, or contaminated, or masarap naman yung lasa, pero meron siyang toxin. Yan. So, ang bituka mo, so magpapadala yung signal. Ito, yung nerve connection. So 90% magpapadala ng nerve connection or ng signal ang bituka mo upang ipaalam sa isip mo or sa utak mo na may problema. Kaya maaring makaramdam ka ng pagkahilo o pagsusuka. O di ba kapag kumakain tayo ng hindi magandang food, it's either yun nga kapag may toxin, it's either mahilo ka or masuka, or for example, nagiging poor yung energy mo, or for example, madali kang antukin, yan, wala kang mental focus, so yun yung nagiging epekto. Kaya importante din yung mga pinipili natin pagkain. So, ang ganitong uri ng komunikasyon mula sa bituka patungo sa utak ang nagpapakita kung gaano ka-sensitive ang ating digestive system. So, nagkakaintindihan talaga, mabilis na nagkakaintindihan yung bituka at ang ating brain sa pamamagitan nitong 90% nerve connection. Yan. So, next naman. Yan. So, yan po yung nakita ninyo, no? Kapag hindi maganda yung pwede kayong magtae, pwedeng magsuka, or pwedeng hindi maging maganda yung pakiramdam nyo. So, next po, ito yung last na keyword. Your 24-hour biological clock in the brain affects your gut function and regularity. Siyempre, ang katawan natin kinreate na magpahinga sa gabi at gising sa umaga. Yan, malaki ang relasyon niyan pagdating sa health natin. Dahil kapag po tayo ay kulang sa sleep, yan, nababago yung ating body clock. Hindi lang kulang sa sleep, no? Lalo na kapag wala sa oras yung pagkain mo, hindi mo nasusunod yung body clock na kailangan ng katawan mo. So yung pag-aayos, lalo na sa mga organs, sa mga kailangan ng organs sa katawan mo, hindi nagiging maganda. Kaya nababago yung pakiramdam natin. Naiiba yung nagiging malabo yung connection ng tiyan natin at isip natin. Kaya dyan lumalabas na kapag masyadong magulo yung body clock natin dahil sa mga ginagawa natin everyday or sa nature ng trabaho natin, nagkakasakit tayo eh. Tapos nagiging poor yung ating mental health. Bukod doon, malaki yung impact niya talaga sa kalusugan ng bawat isa. So, kailangan maayos yung body clock mo. Maiayos mo siya para kayang mag-ayos ng loob ng katawan mo doon sa oras na nagre-regenerate or nagre-recover. Yan. So, piliin natin, no, kung tayo ba ay
itatama natin yung ating pagtulog. Hindi maaari talagang makakadagdag yan ng oras natin sa ating pang-araw-araw at mas marami pa tayong magagawa kapag maraming oras natin. Or gagawin mong life gauge ba yung pagpabago-bago yung oras ng pagtulog mo na maaaring magpaigsi ng time mo at magpaigsi ng buhay mo. Yan. So yan yung apat na keywords na binigay ni Dr. David Heber na dapat nating matutunan at isabuhay. So, meron tayong nutrition tips for optimal brain health in connection with the brain and gut connection po. Yan. So, narito po yung 5 major nutrients for the brain. Kailangan po kahit papaano alam natin tong mga major nutrients na to, no, para matulungan natin na maging mas maganda yung brain health natin and gut and brain health natin. So need natin ng lutein, yan, DHA omega-3, meron yan sa mga products natin. Pwede nyo pong itanong ang inyong personal coach. And ito pong B vitamin, vitamin D, and protein. Malaki yung health niyan para ma-maintain po yung ating brain health. Bukod dyan, so ito, what can I do to nurture my gut-brain axis? Yan yung connection ng gut and brain health nyo. So, pwede tayong kumain ng soluble and insoluble fiber. Tandaan po natin, kapag mabubuting pagkain yung pinapasok po natin sa ating tiyan, mas malaki yung magiging magandang resulta na mararanasan natin. Yan, yung pagkain ng prebiotics and probiotics para mas magkaroon ng magandang production ng postbiotic or yung enzyme na nagpo-produce kapag kumakain ka nitong mga to. And antioxidant din and anti-inflammatory food. Yan, kasi kapag may mga pamamaga or infection sa katawan natin, nakakaapekto yan sa ating panunaw. At ganun din, kapag hindi maganda yung pagtunaw ng pagkain natin, nakakaapekto yan sa ating mental health. At dahil dyan, ito po yung mga product line na product support na pwede ko pong i-share sa inyo. Nandiyan po si Aloe para sa ating gut health, si Fiber Band para mapakain mo yung iyong good bacteria ng mga fiber na kailangan niya. Yan. And ito pong bago nating fiber na in powder and itong Simply Probiotic para mas mapadami o mabalanse yung ating good bacteria plus itong Herbalife line na maganda po sa ating brain health. Hindi lang po yan maganda sa brain health, maganda din po yan sa skin, sa joint, and sa ating system, sa heart system. And yan po yung parating nating ini-introduce na nutritional shake mix na kung alam mo, hindi healthy yung kinakain mo or kulang yung nutrition, pwede mo tong i-add as supplement for everyday mo na pagkain. At dahil dyan, maraming salamat po at naway naibahagi ko po yung pinakamahalagang impormasyon na sinabi ni Dr. David Heber. Thank you po and back to you po, Coach Jessie.